Amen. So, purihin ng Diyos. At pag-usapan po natin kung paano i-translate ang Biblia. And to English, paano tayo nagkaroon ng Biblia in English, in Tagalog? Ngayon, meron ng Cebuano at nagkalat na. At alam niyo ba, sa buong mundo, meron na lang 2,000 dialect. So, pray for that. 2,000 dialect na lang ang wala pang translation ng Biblia. Sa sobrang dami ng tao sa mundo. No, we are almost 8 billion people in the world. So, kaya ay napakarami na nang na-translate na Bible. No? At ngayon, paano nag-umpisa yun? No? So, malaking pasalamat natin kay William Tyndale. Kasi si William Tyndale, siya yung unang nag-translate ng Bible into English. No, although noong 14th century, ito ay bawal i-translate, kundi mga ano lamang ang may hawak nito, yung mga priest, yung mga tagapagturo. Sila lang ang may hawak nito. Dahil ano daw, the reason is only anointed. At kapag ikaw ay humawak, maaaring ikaw ay ma-possess. No? At magkaroon ng mga exorcism na nangyayari. At maaaring ikaw ay mga ng devil. Yun ang ano nila. Yun ang panakot nila. So, balit behind that kind of reason ay talagang ayaw nilang malaman ang katotohanan. Kapag malaman nila ang katotohanan, sila ay aalis sa Catholicism. Sapagkat they enjoyed yung kanilang mga benefits na nararanasan when Constantine ay pinag-mix niya yung religious and state. So, kung kaya't makikita niyo sa mga simbahan ng Pilipinas, ay magkaharap ang munisipyo at ang simbahan, or minsan magkatabi ang munisipyo at ang simbahan, no? Pero kadalasan lumabas kayo ng mga iba-ibang probinsya, makikita niyo dito sa atin kaharap ng munisipyo ang simbahan, para nakikita ng pare pag lumalabas, kung sino ang lumalabas na doon sa munisipyo, sa City Hall. At ganun din naman sa meron silang connection. Ganun din naman sa simbahan, nakikita nung nasa City Hall. Di ba? So, ganun ang design ng religion and state na mix. Kaya dito sa atin, usually ganun ang nangyari. Sapagkat dun sa Spain ay ganun din. So, yun ang ginawa nilang design. Kung kaya't praise the Lord, sapagkat naglakas loob si Tyndale na noong 1500s ay nagsimula siyang mag-translate ng Bible. No? Kaso, nahuli pa rin siya. No? Nahuli pa rin siya, subalit nakapag-translate siya ng naikalat niya yung almost 6,000 translation ng copies, no? 6,000 copies ng Biblia. At siya ay nahuli. No? At siya ay nahuli, si William Tyndale. At siya ay pinatay, sinunog, binigti, no? Yung kanyang pagsunog na habang siya ay nakapako, na ay nakagapos na ganyan, ay binigti, may lubi dito, ihilahin yun ng 2 tao, at yun ay talagang malalagutan ka ng hina. Ihigpit yun at malalagutan ka ng hina. Ganun ang pagkapatay kay Tyndale. At pagkatapos din siya ay sinunog. Sinunog. Just imagine that. Kaya yung lahat ng mga talagang nagbigay ng sakripisyo sa katotohanan ay talagang ganun ang kanilang pagkamatay. Subalit sa atin ngayon,
Anong nangyayari? We are all here na nagpipreach tayo ng prosperity. Nagpipreach tayo ng we are prosperous. Pero hindi yun ang totoong mga lingkod ng Diyos na katulad ni na William Tyndale na nagbigay ng kanilang buhay, sakripisyo upang ipahayag ang katotohanan. No? Sa ngayon, na kapag manampalataya sa Panginoong Hesus, ikaw ay pagpapalain. Yun ang mga naririnig natin. Noon, kapag nagpahayag ka ng salita ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Diba? Kaya sila ay tumatakas, pumupunta sila sa ibang lugar. Alam niyo ba, patuloy pa rin nung nabubuhay pa si Tyndale, tumakas siya dun sa Europe, pumunta siya dun sa Germany, at doon siya nagsulat. At yun nga, 6,000 copies ang kanyang naipakalat sa lahat ng tao sa Germany, sa buong Germany. At ito ay nakuha rin ng mga taga-European. So, balit, nahuli rin si Tyndale ng isang tao na naloko siya, nagpanggap na kaibigan niya, pero dinala siya sa mga otoridad. At ipinahuli siya. At binayaran kasi yun. No? At pangalawa, para rin yung mga Biblia ay para makuha ng mga obispo ng Catholicism, obispo ng simbahan, at lalo ng mga Orthodox, ito ay nag-aano sila ng pabuya, nabibilhin nila yung Biblia, pero pagkatapos ng ito ay sinusunog. Kaya yung Biblia ay talagang napakahalaga noong unang panahon. Kaya kung may Biblia ka, kapatid, sa iyong bahay, pahalagahan mo yan. Basahin mo. May dugo at pawis at sakripisyo na nananalaytay dyan sa Biblia. Mula doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo hanggang dun sa kanyang mga disciples, mga disipulo, ay nagbuwis sila ng buhay, ng dugo, ng pawis, ng sakripisyo. Just imagine, upang maabot lang natin, upang mabasa lang natin ang Biblia. Subalit ngayon, hindi mo pinapahalaga ng Biblia. Ganun kahalaga ang Biblia. No? Just imagine, kapag mangaral ka ng salita ng Diyos noong unang panahon, papatayin ka. Subalit ngayon, ang pangangaral ng salita ng Diyos ay pagpapalain ka. Alin ang paniniwalaan natin? Just imagine that. Yung isipin nyo, kung magbasa lang ng history yung mga mangangaral sa ngayon, pahalagahan nila kung ano talaga ang nakapaloob dyan sa Biblia. No? So hanggang dun lang kasi tayo sa verse by verse. Hindi tayo dun nakatingin dun sa context o konteksto usong nilalaman ng Biblia. Ayaw natin tingnan. No? Pinaglalakip-lakip natin yung verse na magsibatian kayo ng banal na halik, pinagbati kayo ng Iglesia ni Cristo. O ito na naman, si Iglesia ni Cristo. Di ba? Sinabi naman ng Jehovah Witnesses na kapag sa Panginoong Hesus lamang ninyo isasalig ang iyong pananampalataya, kayo na ang pinakakawawa sa mundong ito. Diba? 1 Corinthians 15:19. Just imagine that. Tapos ganun dudugtungan nila ng kung ano-ano yung verse para lang maano nila yung kanilang gusto na marinig. At alam nyo ba na iyan yung pinapisay ni Paul na darating ang panahon na yung mga tao ay magtatalaga ng mga guro na magtuturo ng mga gusto lang nilang marinig. Just imagine, and their itching ear. Ngayon naman, nauulit. Yung gusto lang nating marinig, yun lang ang gusto nating mapakinggan. Pero yung mga bagay na nasasaktan tayo, ayaw natin mapakinggan. Amen? No, bawal ang ribulto. Diba? Pero yun ang dinala ng mga Kastila sa atin, hindi Biblia, ribulto. Kaya yun ang sinampalatayanan ng mga Pilipino. Diba? O, masakit sa mga Katoliko yun. Diba? Masakit sa mga Katoliko yun. Pero
kailangan nating maipahayag ang katotohanan na ang idolatry ay kasalanan. Diba? So, yun. So, kaya, kita mo kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Kung may Biblia ka kapatid sa iyong bahay, pahalagan mo ang iyong Biblia sa iyong bahay. No? Basahin mo. Makakatuklas ka ng katotohanan diyan. At malalaman mo na ang ating Panginoon Hesus ay napaho dun sa krus ng Kalbaryo upang tayo tubusin sa lahat ng ating mga kasalanan, upang tayo ngayon ay mapawalang sala sa harapan ng Diyos, sapagkat tayo ay naipanganak ng mga kasalanan and we are entitled to die. Amen? At paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? It is by means of having faith on the Lord Jesus Christ. Believe on Him. Kaya sinabi niya, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Just imagine, His begotten Son, yung ang katimbang ng mundo. Gaano niya kamahal ang kanyang bugtong na anak? Katimbang ng buong mundo. Ganun ang pagmamahal ng Diyos dun sa kanyang kaisa-isang anak. Subalit, mas pinili ng Diyos na ikaw ay mabigyan ng kaligtasan, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na nag-iisang tao, nag-iisang anak ng Diyos. Amen. Praise God. At willing ang ating Panginoong Hesus na ihandog ang kanyang buhay, sapagkat sinabi na niya yon na ako ang pastol. Ako ang buting pastol, at inihandog ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang kawan. Amen. At ito ay nangyari at ginawa ng Panginoong Hesus. Siya ay napako din sa krus ng Kalbaryo. Siya ay nagdusa, inalipusta, dinuraan, kinoronahan ng tinik, nilatigo. Lahat ay nagkadurog-durog yung kanyang katawan, nagkasugat-sugat ang kanyang katawan, isang parusa, isang mahigpit na parusa, at mapako sa krus. Yun ay kahihiyan. At the time, kapag ikaw ay napako sa krus, at the time of Roman Empire, kapag ikaw ay napako sa krus, ikaw ay isang kahihiya at ikaw ay isang kriminal. Amen. Isipin mo na lang na hindi ipinagluksa ang ating Panginoong Hesus. Diba? Hindi siya ibinurol. Pasalamat ka kapag tayo ay namamatayan, nakakapagburol pa tayo. Alam niyo ba kung bakit hindi siya ibinurol? Sapagkat siya ay binilang na kasalanan, na makasalanan. At doon sa kapanahunan ng mga Hudyo, bakit mo ibuburol yan? Isa siyang kriminal, isa siyang makasalanan. Ibinilang siya sa isang kriminal. So imagine kung ganun ang pagdurusa ng nangyari sa ating Panginoong Hesus, na hindi man lang siya na ipagburol ng kanyang mga mahal sa buhay, ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga kaibigan, ng kanyang magulang na si Mary, ng kanyang mga kapatid na si James, Jude, diba? Na ni Sina Salome. Just imagine that kind of torture happened on our Lord Jesus Christ. But praise God, after 3 days, He rose again as what He said. Nagibain mo ang templong ito, itatayo ko sa loob ng 3 araw. And it happens na nangyari na. Pumangon siya, He rose up from the dead. It means hindi siya nahawakan ng kamatayan. Hindi siya napigil ng kamatayan. Siya ay bumangon sapagkat siya ang buhay. Totoo ang kanyang sinabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang sino mang makaparoon sa Ama maliban sa pamamagitan ko. Sabi ng ating Panginoon Hesus sa kanyang sarili. Amen. Kung kaya, yung bagay na yon na dapat nating sampalatayanan ang Panginoon Hesus sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. John 1:12. Amen. Na kung ikaw ay mananampalataya sa ating Panginoon Hesus, ikaw binibigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Amen. Ito yung lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Amen. At ikaw ay hindi pinanganak ng laman o ng kagustuhan ng tao, kundi ng kagustuhan ng Diyos. Amen.
Kung kaya't kailangan natin na tayo ay manampalataya sa Kanya. So, praise the Lord. Hoping na naunawaan po natin ang lahat ng bagay na to sa ating buhay. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Kung may Biblia po kayo, pahalagahan niyo. Praise God at meron kayong Biblia. Kung wala, text me or pay me. Amen? Upang magkaroon kayo ng Biblia. At pwede akong magpadala sa inyo. May mga LBC naman dyan na pwede nating mapadalhan. Amen? Praise God. So, at alam niyo ba na napakahalaga ng salita ng Diyos sa ating buhay? Sapagat dito nakaukit ang ating kaligtasan. At dito nakaukit ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. God bless everyone. Shalom.